Ako si Agatha, isang espiritu na naninirahan sa ilalim ng lupa. Hindi lang basta sa ilalim ng inaapakan ng tao, kundi sa pinakadulo, pinakamadilim, ngunit pinakamainit na parte ng kailaliman. Kailaliman na kailanman ay di maaabot ng imahinasyon ng mortal na tao, gaya mo. Namulat ako na walang kinalakhang magulang, walang makapagsabi sa akin kung nasan sila, ni hindi ko alam ang mukha't pangalan nila, at wala akong balak alamin. Ngunit ayon sa nakararami, makapangyarihan daw ang lolo ko, maraming nakakakilala sa kanya. Sa makatuwid ay kinatatakutan siya ng lahat. Satanas ang kanyang pangalan, malakas ang kanyang presensya. Hindi ko pa siya nakikita o nakakausap ng malapitan, ngunit sigurado akong nasa paligid lang siya at abala lamang sa kanyang misyon sa araw-araw. Lahat kami ay may nakaatas na misyon at sinisigurado naming mapagtatagumpayan ang misyon na ito bago matapos ang araw. Si Gorgon, ang nakatatanda kong kapatid, ay tinatawag ng mortal bilang sundo ni kamatayan. Siya ay tagapagsundo ng mga taong nakatakda ng mamatay. Bawat araw, siya'y dumadako sa mundo ng tao upang obserbahan ang galaw at gawin nito. Araw-gabi niya itong ginagawa at sa paglipas ng mga araw, malalaman mong may dapat na siyang sunduin kapag bitbit na niya ang isang malaki at matalim na karit at may ngiti na sa kanyang mukha. Ako naman, bilang si Agatha, ang espiritu na lumalabas at lumalakas sa tuwing may taong gustong kitilin ang kanyang buhay. Mga taong naguguluhan, mga taong nagsisinungaling, mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Ang aking lolo na si Satanas ang bumubulong sa mga mortal na huwag magsabi ng katotohanan. Siya rin ang pumipilit sa taong manggahasa, magnakaw, manaksak at iba pang bagay. Kasamaan at kasalanan ang tawag ng tao sa mga bagay na katulad nito. Ngunit para sa amin, ito ay normal na bagay at maituturing na isang matagumpay na layunin. Ang katulad niyong ordinaryong tao ay napakaraming emosyon, ligaya, lungkot, sabik, awa, takot, lumbay, galit, malasakit, at iba pa. Ngunit sa amin ay iisa lamang, saya. Di kami nakakaramdam ng malasakit o lungkot. Wala raw kaming puso, komento ng iilang mortal. Wala naman talaga. Di namin kailangan yan. Kung si Satanas ang may kakayahang itulak ang tao upang magsinungaling at manakit ng kapwa, ako naman ang nag-uudyok sa kanila na kitilin ang sariling buhay, na nararapat na nilang wakasan ang buhay sa mundo sapagkat mahina sila at walang kwenta. Ako ang nagtatanim sa isip ng mortal ng mga bagay tulad ng depresyon, labis na pagkainis o pagkalungkot, walang tiwala at galit sa sarili, pagkabigo at matinding pagdadalamhati. Ako ay isang malalim at madiin na bulong na nagsasabing walang nagmamahal sa'yo, wala ni sino man ang may pakialam sa'yo, wala kang saysay kaya magpakamatay ka na. At kapag wala ng buhay ang isang tao, panahon na para sunduin siya ng isang lalaking may bitbit na matalim na karit at suot ang itim na balabal, si Gorgon. Susunduin na ni Gorgon ng nakangiti ang namayapang kaluluwa ng tao. At sa bawat araw, yan ang aming misyon. Walang tumututol sa amin, walang humaharang, palaging matagumpay, sapagkat alagad kami ni Satanas. Kaligayahan ni Satanas kapag nakukulong ang isang tao. Ngunit kagagawan niya rin bakit ito nakakulong. At kapag nakakaramdam na ng pagsisisi at kalungkutan ang taong ito, dito na ako lumalabas. Panahon na ng aking pag-aksyon. Ako ang bubulong na tapusin na ang buhay niya sapagkat hindi na siya makakalaya kailanman at wala nang magmamahal at magpapatawad sa taong katulad niya. Maraming naibabalita sa telebisyon, lalaki at babaeng estudyanteng nagpapakamatay dahil sa gawaing iniaatas sa kanila ng paaralan. Isang malaking karangalan para sa akin sapagkat kagagawan ko ang lahat ng iyon. Ako ang bulong na paulit-ulit na nagsasabing hindi mo kayang gawin ang bagay na yan.
Napakarami at pabor lamang sa matatalino ang mga paksa at takdang aralin ibinibigay sa inyo. Hinding-hindi mo matatapos ang mga gawain mo sa takdang oras. Tandaan mo yan. Hinding-hindi ka papasa sapagkat mahina ka. Hindi ka magaling. Babagsak ka, kaya tapusin mo na ang buhay mo. Lalaking nagpakamatay dahilan ng pakikipaghiwalay ng kasintahan. Tropeyo para sa akin sapagkat ako ang boses na humiyaw sa lalaki ng mga katagang. Magpakamatay ka na. Nakahanap na siya ng ipapalit sa'yo. Wala nang magmamahal pa sa'yo. Napaka-imperfecto mo. Mahina, mahirap, wala kang kwenta. Ako ang nag-alis ng bilib niya sa kanyang sarili. Tinanggal ko sa memorya niya ang salitang pagmamahal. Ako si Agatha. Ako ang isang malamig at mapanlokong bulong na aakitin kang tumalon sa tulay, tumawid sa kalsada, at pumagitna sa humaharurot na sasakyan, hiwain ang iyong pulso, magbigte, saksakin ang sarili, gilitan ang leeg, lumaklak ng drogang pampatulog hanggang sa di na magising. Pangit, bobo, walang kwenta, mga salitang itinatanim ko sa utak ng mga tao. Pagmumura, mga salitang mapanakit, hindi naman talaga alam yan ng mortal. Mga bulong lamang iyan ni Satanas sa kanila hanggang sa nasanay na silang banggitin ng mga ito hanggang sa naging normal na sa taong sabihin ng mga salitang ito sa kahit sino at sa kahit anong oras, saan mang lugar. Oo, wala kaming ibang emosyong nararamdaman gaya ng tao. Sa lugar namin, walang humahadlang na tapusin ang bawat misyon. Pero aaminin kong may kahinaan kami. Matinding kahinaan. May mas makapangyarihan sa amin at lalong-lalo na kay Satanas. Maski siya ay walang palag kapag nasa paligid ito. Hindi ko kailanman nakita pa ang itsura niya. Ngunit Panginoon ang tawag sa kanya ng mga mortal na tao. Nanghihina kami kapag nasa paligid siya. Mahiwaga, malakas, maliwanag at makapangyarihan ang presensya niya. Kabaligtaran sa aming kapangyarihan na madilim, mabigat, maitim, ngunit malakas din. Sa tinagal-tagal ko na sa misyong nakaatas sa akin, masasabi kong hindi tumatalab ang aking mga pag-uudyok sa mga taong taimtim magdasal, malakas ang tiwala sa kanilang sarili, mapagbigay, mapagpatawad, marespeto sa kapwa, tapat, maawain at malalim ang koneksyon sa Panginoon. Kapag sila ang aking biktima, ay paniguradong hindi gumagana ang aking bulong at panunukso. Tila ba may humihigop ng lakas at kapangyarihan ko kaya't ayaw akong pakinggan ng aking biktimang mortal. Bakit nga ba? Dahil kaya kakampi nila ang tinatawag nilang Panginoon? Ako si Agatha, isang espirito na naninirahan sa ilalim ng lupa. Hindi lang basta sa ilalim ng inaapakan ng tao, kundi sa pinakadulo, pinakamadilim, ngunit pinakamainit na parte ng kailaliman. Kailaliman na kailanman ay di maaabot ng imahinasyon ng mortal na tao gaya mo. Kung para sa'yo ay hindi kaaya-aya ang lugar na ito, kung sa tingin mo ay di ka nararapat sa kailalimang ito, marami namang paraan. Sundin ang mga utos ng tinatawag ninyong Panginoon. Palaganapin ang kabutihang ginagawa niya. Bukang bibig ng karamihan sa inyong mortal. Magdasal, gumawa ng kabutihan, at tatagan ang pananampalataya at ililigtas ka at ang iyong kaluluwa ng Panginoon. At dito nagtatapos ang kwento ni Agatha. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Night Shift. Hanggang sa muli.